Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Utak sa brutal na pagpatay sa isang traffic enforcer sa Bulacan. Tiklo sa tulong ng Kilos Pronto, suspect ngayon ay kalaboso. Eto, Ben, Nika. Yes. Karumal-dumal po ang inabot po ng isang traffic enforcer dyan po sa lalawigan po ng Bulacan. Nagdahil kasi sa pagtatanggol lamang po niya sa kanyang utol laban po sa mga kaaway nito, abay siya po ang napagdiskitahan at niresbakan. Pero hindi ito simpleng resbak lamang po dahil sinamuray pa siya. Naku. Uy. Apat na taon nang nakalipas nang mapaslang ang traffic enforcer na si Arturo Velasco dito sa barangay Sapampalay, San Jose del Monte, Bulacan. Ang insidenteng ito ay hindi kailanman malilimutan ng pamilya Velasco. Sariwa pa kasi ang kanilang alaala dahil bukod sa kinuyog na 5 lalaki, si Arturo ay ginamitan po manoon ng mga sospek ng katana kung kaya't muntik nang humiwalay ang ulo nito. Nakita ko siya palabas. Ang kamay niya nakaganon, pero duguan na. Lumapit ako sa kanya. Tumingin sa akin. Sabi niya, "Nay, mamamatay na ako." Ayon sa pamilya, nag-ugat ang karumal-dumal na krimen nang mamagitan umano si Arturo sa gulong kinasasangkutan ng kanyang kapatid na si Gregorio Velasco laban sa magkakapatid na sina Ramon, Ramil at Milbert Montero. Kasama sina Daniel Tepase at Benedict Soriano. Pero si Arturo ang niresbaka ng grupo. Itinaon nilang natutulog si Arturo sa loob ng kanyang tahanan. Walang habas silang pinagtataga ang biktima. Pinilit pang tumakbo ni Arturo palabas ng tahanan pero binawian din siya ng buhay. Pag naalala ko yung sakit na dinanas niya, kita ko yung wakwak dito niya, oh. Kanya-kanya namang eskapo ang mga sospek. Sa bisa ng arrest warrant ng Regional Trial Court ng Malolos, Bulacan, nadakip noong 2014 sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ang isa sa mga sospek na si Ramil Montero. Nito namang buwan ng Oktubre, inilapit ng Kilos Pronto Crime Desk sa National Bureau of Investigation o NBI ng Laguna District Office ang kaso ng mga sospek. Maging ang arrest warrant kay Ramon Montero na siyang umano'y mastermind sa pagpatay kay Arturo ay napasa kamay na rin ng ahensya. At batay sa nakalap na impormasyon, kasulukuyang nagtatrabaho bilang isang foreman si Ramon sa RRN Cabo Incorporated sa Binyan, Laguna. Nagtatrabaho daw sa isang construction company. Sa information na yan, Kilos Pronto kaagad kami. Binalidate namin yung information at totoo naman yung mga nakuha naming information galing sa kanya. Kilos Pronto na kaming nagtungo sa lugar ng sospek. Sa isang construction site na ito sa likod ng isang kilalang universidad. Cited dito si Ramon. Ramon, ano pinito mo? Montero? Oh, sorry ka, sama ka muna sa amin, ha? Mabilis namang nadakip ang sospek. Pagdating sa tanggapan ng NBI sa Laguna, hindi naman na itinanggi ni Ramon ang krimen pero git niya, self-defense lamang daw ang nangyari. Kita ko po yung kapatid ko na natagain, napatakbo po. Tinulungan ko lang po ba yung kuya ko na kasi kung di ko po siya nasa lagyon, ay tagpas po yung ulo ng kuya ko. Mas rehas ngayon si Ramon Montero at kasong murder ang kanyang kakaharapin.
yun. Maganda yung resulta, Lex, dahil una, nahuli agad, which is very important pagdating sa mga ganitong klaseng sumbungan. At, ayan. Pero naging meron siya. pang meron pang at large. Doon sa mga kasamahan pong mga suspect po dyan. Kung meron po kayong alam sa kinaroroonan po nila, magbigay po alam sa aming programang Kilos Pronto, di kaya sa himpilan po ng pulisya dyan po sa Bulacan.